Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Again, Merry Christmas sa inyong lahat at sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan saan mang parte kayo ng mundo ngayon. After 19 days, lumitaw na rin yung tinatawag na missing bride na si Sierra De Juan. Nahanap na si Sierra De Juan kahapon, December 29 at sinundo nga siya ng kanyang kasintahan na si Mark R.J. Reyes at ng kanyang kuya kasama na ang Quezon City Police sa Sison, Pangasinan. Sa Pangasinan sinundo itong si Sierra De Juan at ngayon nga ay nagpapahinga na sa kanilang bahay sa Quezon City. Pero wala pa rin talagang maliwanag na paliwanag itong si Sierra kung ano talaga yung nangyari sa kanya sa 19 days na nawala siya. Siguro dahil medyo magulo pa rin yung isip niya at pagod pa yung katawan niya, kung kaya kinakailangang magpahinga na muna siya para maisip niya at maalala ang lahat ng nangyari sa kanya sa 19 days na nawala siya. Pakikwento, paano mo nalaman sir? Ano nangyari kanina? Actually, nung umaga, nga po, nag-breakdown pa nga ako nung umaga noon, parang iyak pa ako nila. Parang, inano ko ng Lord, anong gagawin ko? Anong oras tumawag sir? Tapos yun, tumawag siya siguro, mga 9:30. So, tumawag siya dun sa number niya na, yung number niya na naiwan sa bahay. Oo. So, hello lang siya ng hello. So, parang boses ni Mahal ko. Bilang nag-cut yung line. Siguro hindi niya marinig kasi yung phone niya sira. So ngayon ginawa ko, hiniram ko yung cellphone ng father ko. Tinawagan ko siya. Kung pagkatawag ko, doon na, yung narinig siguro niya yung boses ko, iyak na siya ng iyak. So sabi ko, ay sanay ko. Yung ginawa po namin, dumiretso po agad kami ng station 5. Alright. Anong sabi niya sir? Ano lang po, hindi siya actually nakapagkwento. Ang sabi niya lang po, parang nakatakas siya ganyan, tapos may tumulong sa kanya. Nakatakas siya sa amin. Yun po ang hindi ko po talagang tinanong malinaw. Kasi sabi sa amin, tinatanong sa kayo na siya. Sir, anong kwento? Paano siya nawala, umalis? Paano? Ano pa ma'am, hindi pa kami makakapagbigay po ng talagang details. Kasi po, iniimbestigan pa po ng UCPD at the same time sila yung season of police po. Okay. So, kumbaga yung siyempre may mga na-share na siya sa mga kapulisan natin na binabalidate pa rin po. Okay. Pero sumakay ko siya ng news? Ano ba yung pwede iba kami sa amin sa detalye sir? Siguro po ang mababahagi lang namin na hindi siya, nakapunta po talaga siya dun sa pagbibilan niya na initially. Pero Pagbibilan niya sir na? ng sapatos initially, alright. nakarating siya doon but hindi siya nakahanap kaya ang ginawa niya, lumipat siya ng ibang mall. Okay. So, doon na yung nangyari na kinuwento niya na hindi pa po namin talaga pwede. Paglipat niya ng ibang mall sir? Doon na po nangyari yung po sa pagsakay niya. Ngayon ang yung nangyari na hindi pa po namin pwede. Kasi Hanggang makarating na siya dito. Tama, sir. Sir, doon sa backtracking kanina, saan yung mga napuntahan? Hindi masyadong klaro sa amin, ma'am. Yung mga pumapasok lang sa ano niya, ma'am. Yung mga naalala niya lang na lugar. Yun Ano lang, yung mga naalala niyo, sir? yung mga waiting shade po. Bumaba siya na... Yung mga tinuluyan niya Sir, habang sorry, naglalakad. bumaba siya ng bus? O paano ba, sir? Simula po nung simula daw siya nung nagkamalay na nasa kalsada na siya. Yun yung simula niya na naglakad-lakad. So, nagkamalay na lang siya, sir. Nasa isang lugar na lang siya, ma'am. Saang lugar yan, sir? Sa Union? Dito lang din, ma'am, bandang Pangasinan. Kaya nagsimula na siyang maglakad-lakad. Sir, sorry, ano yun? Umaga? Gabi? madaling araw doon. Madaling araw. Kailan? Anong buwan? Anong araw to, sir? Hindi namin maklaro sa kanya. Okay. Tapos ay naglakad-lakad na siya hanggang makarating ng Paikot-ikot na po season. siya dito. So, ilang araw siyang nagpalakad-lakad daw? Hindi namin maklaro sa kanya, ma'am, kasi hindi niya matatandaan yung exact na date. Kasi ang natatandaan lang niya, umaga, gabi, ganun lang, hindi niya... So, kanina na lang niya na umaga, sir, naalala na yung kanyang phone number, tawagan. Hindi, ma'am, kasi yung yung tao po na hiningan niya ng tulong is parang nakakawig sa tatay namin, kaya parang gumaan yung... Lalaki. Opo, gumaan yung pakiramdam niya nakausapin kasi sobrang naiyain. So, possible, sir, na kanina niya lang naalala kung sino siya. Siguro, ma'am, siguro. Parang ganun siguro. Ay, Hindi, yung contact number, sir, kanina lang din niya naalala yung cellphone number niya. base sa kwento niya, ma'am, ganyan yung pagkakaano niya, nakisuyo siya dun sa lalaki na pwedeng makahingi ng tulong. Trauma, sir, siguro na for the past Ma'am, ilang kaya months. nga hindi muna namin ino-open, ma'am, kasi hinihintay namin siya yung mag-open sa amin.
So, pero nakilala ka niya kanina. Opo, Sa ano pa lang ma'am, nakipag-video call na po kami doon sa may-ari ng phone. Nandun pa lang kami sa QC, nakipag-video call na kami. Nakilala ka niya. Nakilala. Ay, kumusta sir nung nakita ka niya? Baka iba. Iyak po siya ng iyak. Oo. Talagang yakap niya talaga. Oo. Nung yakap ko niya, kumusta? Anong... Hindi ako talaga. Talagang hindi ko kailangan, hindi ko parang sabi ko hindi ako iyak kasi siyempre mas kailangan niya yung lakas? kamahal sa mga kapatid. Hindi ko talaga, sabi ko lang sa kanya, magiging okay din yan. Sir, kumusta siya ngayon? Ano pa rin siya ma'am, sobrang nakakita niyo, trauma pa rin siya. Saka yung katawan niya ma'am, Bawal niya sobrang magbagsak. gusto namin magpahinga muna. Kasi di bang kinidnap siya? Nakidnap? Hindi pa namin masasagot yan ma'am kasi Inibisli ko. yung kapulisan pa natin yung mga kasagot sa inyo. Basta sir, sigurado, hindi niya intention na pumunta dito. Yun po ang Walang sure. ganon. Yun po ang sure. Yun po. Hindi niya kagustuhan pumunta dito. Dumating na lang siya sir sa Pangasinan na wala nang malay. Pangasinan sa La Union. Pangasinan po. Pangasinan na nasa kalsada na lang siya sir ng madaling araw. Madaling araw. Kung anong petsa, hindi rin malinis. Opo, hindi na po. At least sir, malaking bagay sa family sir, no? Opo, ma'am. So far kasi ayon sa pulis, ang naikwento lang niya ay sumakay siya ng van at nung magising daw siya ay nasa Pangasinan na siya. So, hindi pa malinaw kung ano talaga yung nangyari, kung meron bang nangyaring hindi maganda sa kanya. Kaya napadpad siya sa Pangasinan. Pero ayon naman sa mga pulis, sinasabi ng QCPD na so far sa nakikita nila, parang wala naman daw crime na involved dito. At ang pinapaniwalaan nila sa ngayon ay yung mental distress na dinaranas nitong ni Shera. Pero yung tatay ni Shera, malakas daw ang paniniwala niya at kutob niya na may hindi magandang ginawa kay Shera. Kasi naikwento rin nga ni Shera na sa van, may nakasakay daw siya na 2 lalaki at yung driver na lalaki. So yun pa lang yung naikwento niya. Hindi pa rin niya naikwento at hindi pa rin niya siguro nga naaalala ang lahat ng nangyari sa kanya. Pero most probably, may kinalaman nito sa kanyang mental health. Kasi nga, totoo talaga yung sinasabi na meron talaga siyang pinagdaraan ng emotional and financial distress. So, syempre, nai-stress din siya at na-pressure malamang sa nalalapit niyang kasal and at the same time, doon sa sinasabing pagpapagamot ng kanyang tatay. At may lumabas din kasi sa balita na hindi ito unang ginawa ni Shera na kung saan ay naging missing siya. Nangyari din daw ito years ago na nawala siya ng 10 days pero bumalik naman din daw siya. So hindi na kumbaga bago ito na nawala si Shera. Pero ito lang kasi nagiging sensational dahil nga the missing bride yung tawag sa kanya dahil 4 days before ng kanyang kasal ay nawala itong si Shera. Pero isa pa sa mas nakakagulat dito para sa akin ay yung tungkol sa paghula ni Jay Costura. Kung kilala ninyo, si Jay Costura ay isang psychic o isang matatawag nating clairvoyant na kung saan sa pamamagitan ng kanyang baraha ay maaaring nakikita niya ang future o yung kinalalagyan ng isang nawawalang tao o di kaya problema ng isang tao ay nakikita ni Jay Costura sa pamamagitan ng kanyang mga baraha. So 10 days ago actually, nakipagkita ito si Jay Costura sa boyfriend ni Shera De Juan na si Mark R.J. Reyes at sa nanay mismo ni Shera. At doon nga sa kanilang pag-uusap, naikwento nga niya at nasabi nga ni Jay na buhay itong si Shera at nagkakaroon ito kumbaga ng struggle dahil sa kanyang pinagdaraan ng emotional and financial distress. So panoorin natin yung clip na kung saan nasabi mismo ni Jay Costura na buhay itong si Shera at kung nasaan siya nung mga araw na yun. Panoorin natin ito. Sabi rin po sa akin yung December 9 na naghatid po din ako dito. Ano sabi sa akin po? Anong sinabi niya? Ang sabi po niya sa akin na, Gusto Mama, nahihirapan ako mag-isip. Nahirapan Yan lang. siya. Tingnan natin ha. She's alive. Okay. Buhay po siya. Ayan. Salamat din Diyos. Buhay siya ay so hard to. Pagdadalawang isip. Nagdadalawang isip talaga siya. May question ako, kuya, ha? Don't worry, she's okay. She's fine, ha? She's fine. Darlene, babalik siya. She's alive. So, may tumutulong sa kanyang babae ngayon. I see a woman na helping. So, she's alive, malinaw. So, malinaw ang pinakita sa akin ng barahan na
nahirapan siya magdesisyon. Sinabi ko, ay pinakita sa akin ng baraha kanina na nagtatalo ang isip at puso niya. Kasi actually, gusto niya sanang, ang dami niyang plano, kuya. Ang dami po namin. Na-pressure siya sa'yo. Na-pressure siya sa sitwasyon na feeling niya nagmamadali. Na, alam mo yung tipong gusto niya maayos muna kayo lahat. So, yun ang sinabi niya sa'yo. Mother, first time tayo nagkita. Okay. So, ako, kuya, napatunayan kung mahal mo siya. Walang third party dito. Malinaw po na pinakita sa baraha. Kasi kung may number 3 of hearts dyan, sasabihin ko talaga sa'yo na may third party ka. Pero ito wala po. May tumutulong sa kanya ngayon. I see a place of it's something to do with Pangasinan and Baguio. Mga ganong lugar. Basta she's alive right now and ayun nga, nahihirapan siyang bumalik. It's because of siguro may nakapagsabi sa kanya na trending siya. Actually, mother, na ano siya, nabigat na, naguluhan siya. Na feeling niya masyadong mabilis ang nangyayari. So nasa sa inyo na kung kayo ba'y naniniwala sa mga hula o meron ba kayong tiwala sa mga psychic or clairvoyant na katulad ni Jay Costura. Pero dito sa kanyang hula, sa kinalalagyan at kinaroroonan ni Shera, tumama siya. Pwedeng coincidence, pero imposible rin kasi na malaman niya na nasa bandang Pangasinan or Baguio itong si Shera. Hindi naman din siguro natin masasabi na kinutsaba niya itong pamilya ni Shera at yung boyfriend ni Shera para magkunwaring nawawala ito si Shera para sumikat siya, para sumikat si Jay Costura. Kasi bago nito, may pangalan na rin itong si Jay Costura. So maaaring totoo nga na talagang nakakahula siya, depende sa inyo kung ano ang tingin ninyo dito. At doon naman kay Shera Tejuan, sana huwag din natin siyang batikusin, hayaan natin siyang makapagpahinga, dahil ang isang taong may pinagdaraanan, lalong-lalo na kung mental health issue, hindi ito nakakabuti lalo sa kanya kapag pinagtatawanan siya o di kaya ay binabash, lalong-lalo na sa social media. Hindi naman siguro talaga rin nilang ginustong gawin ito para magpasikat. Dahil kumbaga, nagkataon lang talaga na ini-report ito ng kanyang boyfriend na missing nga itong kanyang girlfriend na si Shera at na-capture ito ng media at kumalat. At dahil nga dito, naging trending ito. Naniniwala ako na hindi nila kagagawan ito para magpasikat lang. Nagkataon lang talaga na nag-trending yung balita tungkol sa pagkawala nito ni Shera Tejuan. Well, anyway, sabi nga nila, all's well that ends well. Kapiling na ni Shera ang kanyang pamilya at nagkita na sila ulit ng kanyang boyfriend na si Mark at na itanong nga daw si Shera kung tuloy pa rin yung kasal, itutuloy pa rin daw niya yung kasal. Pero siguro sa ngayon, magpapahinga na muna siya. Kailangan din niyang i-recall yung mga pangyayari para mabigyan ng sagot yung investigation ng QCPD. Kinukonsider na rin yata ng QCPD na case closed na yung pagkawala ni Shera dahil natagpuan na nga siya. Ang titingnan na lang nila ngayon ay kung meron bang dapat isasampang ibang kaso pa na malilink dito sa pagkawala ni Shera Tejuan. Kasi based sa early assessment nila, wala naman silang nakikitang diferensya kay Shera except daw na parang gutom na gutom dahil halos nga sa 19 days ay tubig lang ang iniinom nitong ni Shera. So, kumbaga parang pumayat, nagkaroon ng epekto sa kanyang kalusugan at nagsusuka, maybe because daw sa gastric irritation or sa kung saan, sa ilang araw na walang kinakain, kundi tubig lang ang iniinom, tapos biglang napakain ulit ngayon, so medyo nanibago yung kanyang tiyan. Pero apart from this, okay naman daw yung kalagayan ni Shera. Yun nga lang, hindi pa niya marirecall ang lahat na nangyari sa kanya dahil siguro talagang pagod na pagod pa ang kanyang isipan. So let's all be kind. Huwag nating gawing katatawanan itong pangyayari ito. Intindihin natin, lalong-lalo na yung mga taong dumaraan at nagkakaroon ng mental health issue. And this is all for now mga kaibigan. Happy New Year ulit sa inyong lahat. Huwag niyo po sanang kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe dito sa aking channel. Again, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Saan mang parte kayo ng mundo ngayon. Mag-ingat po kayo lagi and God bless.